Ang ninuno. Kakaiba ang lakas ni B-Boy kumpara sa pangkaraniwang bangkilan. Matapos ang malaking kaguluhan sa pagitan nila Luis at pangkat ng mga aswang, muling umiral ang kapayapaan. Patuloy sa panggagamot ang binata. Sa pagkakataong ito, katuwang si B-Boy. Pinili ni Tatang Simon na pagsamahin ng dalawa upang mas mabantayan ng maayos. Lalo pat hindi pa nila alam ang totoong lakas ng binatang aswang. Sana ayos lang sa'yo na nandito si B-Boy. Mahirap kasi kayong bantayan, lalo na't puro kalokohan ang nasa isip niya. At isa pa, hindi pa din natin alam ang totoong lakas ng isang yon. Wika ni Tatang Simon habang pinagmamasdan si B-Boy na nagsisibak ng kahoy. Wala naman pong problema kay nanay at Mang Ador na nandito siya. Gusto nga po nila yung ugali ni B-Boy eh. At dahil nabanggit nyo na rin lang, bakit hindi natin alamin kay Manong Totong? Baka sakaling may alam siya. Napatingin si Tatang Simon sa binata dahil hindi niya ito naisipang gawin. Oo nga no, kahit papano, may laman din pala yung utak mo. Maghahanda lang ako. Pupunta tayo kina Totong. B-Boy, itigil mo muna yan. Magbihis ka. Pupuntahan natin ang nanay at tatay mo. Kagad kumilos si B-Boy. Tanghali na nang dumating sila sa tahanan ng binata. Saktong nakapaghanda na ng tanghalian ang mga magulang nito. Mabuti naman at napadalaw kayo. Sa nakikita ko, mukhang maayos naman ang kalagayan ng anak ko sa inyo ah. Wika ni Mang Totong. Huwag po kayo mag-alala sa akin, tay. Mabait po ang nanay ni Luis eh. Kayo po, kumusta po kayo ni nanay? Tanong ni B-Boy. Maayos naman kami ng nanay mo. Kaya ituon mo ang isip mo kung ano man ang ginagawa mo, anak. Tandaan mo, piliin mo palagi ang kabutihan. Wika ni Mang Totong. Matapos ang kainan, kinausap ito ni Tatang Simon ng sila lang dalawa. Marami akong gustong talakahin sa'yo tungkol kay B-Boy. At gusto ko sana magsabi ka ng katotohanan. Wika ni Tatang Simon. Huminga ng malalim si Mang Totong at nagsimula na itong magkwento. Ang totoo, Tatang Simon. Matagal ko nang gustong sabihin sa inyo yung tungkol sa pagkatao ko. Pero natatakot ako baka husgahan niyo ko eh. Napangiti ang matanda sa sinabi nito. Alam mo naman na wala sa bokabularyo ko ang manghusga ng kapwa. Kaya huwag kang matakot na magkwento sa akin. Wika ni Mang Totong. Tinuloy ni Mang Totong ang kwento. Ayon dito, mula siya sa lahi ng aswang na hindi pumapatay ng tao at kumakain ng laman. Bagaman ang totoong ugat ng kanilang angkan ay mga gabunan, pinili ng tribo ni Mang Totong ang mamuhay kagaya ng mga normal na tao. Iwinaksi ang bertud ng pagiging aswang at lumayo sa kanilang kinaugalian. Ito din ang naging dahilan kung bakit siya tinabla ng sumpa ng Yanggaw. Dagdag pa nito, sa kanyang henerasyon, hindi lumabas ang katangian ng pagiging gabunan. At dahil ikatlong henerasyon si B-Boy, nagkaroon ng hinala si Mang Totong. Sa binata lalabas ang lahat ng palatandaan ng isang gabunan. Makikita nila ito sa oras na tumungtong ang binata sa ganap na gulang. Kung tama ang hinala mo, Totong, maaring ang nakita naming lakas ng anak mo. Kalingkingan pa lang ng kabuuan nitong kapangyarihan. Kailan ba sasapit ang ika-20 karawan ng anak mo? Wika ni Tatang Simon. Alam niyang kailangan itong pagandaan.
Sa susunod na buwan pa, Tatang. 21 taong gulang na si Biboy. Tugon ni Mang Totong. Kung gano'n naman pala, wala na tayong oras. Kung sinabi mo ito ng mas maaga, mas napaghandaan natin ang bagay na to. Manalangin na lang tayo na maging mabuti ang lahat. Muling wika ng matandang ermitanyo na labis namang ipinagtaka ni Mang Totong. Bakit po, Mang Simon? Ano po bang mangyayari sa oras na maging ganap ang kakayahan ni Biboy? Wika nito. Maraming pwedeng mangyari. Isa dito, maaaring mawala sa sarili si Biboy. Kagaya ng sinabi ko, hindi saklawang taglay na lakas ng isang gabunan, lalo pat nahaluan ito ng sumpa ng mga bangkilan. Kaya hanggat maaga, kailangan natin itong pagandaan. Tugon ni Tatang Simon. Pinagmamasdan lang ng matanda ang dalawang binatang nag-uusap. Hindi nito akalain may nagtatagong halimaw sa katauhan ni Biboy. Matapos mag-usap ni Mang Totong at Tatang Simon, ipinatawag naman ito si Biboy at Luis. Ano po yan, Tatang? Bakit parang seryoso kayo? Hindi umimik ang matanda. Pinaupo nito ang dalawang binata. Siniguradong walang ibang taong nakikinig. Saka ito nagsimulang magsalita. May ilang bagay akong naisabihin sa inyong dalawa, lalo na sa inyo, Biboy. Kailangang pakinggan mo ng mabuti ang lahat ng sasabihin ko, dahil para ito sa pangkalahatang kaligtasan. Wika ni Tatang Simon. Kwento nito ang nalaman mula kay Mang Totong. Kinumpirma naman ito ni Biboy. Narinig ko nga po yan kay tatay noon eh. May lahi daw kaming aswang. Pero ang buong akala ko nagbibiro lang siya eh. Tugon ni Biboy. Hindi, Biboy. Naramdaman din namin ni Katnog yung kakaibang puwersa mula sa'yo eh. Ang totoo, wala lang akong ideya kung bakit ako nakaramdam ng matinding takot. Lalo na nung nakipaglaban ka kay Hector. Wika ni Luis. Meron pa tayong 1 buwan bago malaman kung ano ang mangyayari. Sa ngayon, kailangan mong matutunang pag-aralan ang iyong lakas, Biboy. Walang ibang nakakaalam kung ano ang taglay na kakayahan ng pinaghalong lahi ng dalawang aswang. Sa pagkakaalam ko, ikaw ang kauna-unahang nakilala kong may ganong dugo. Wika ni Tatang Simon. Kung ganun, Tatang, ano pong maaari kong gawin para mapigilan ang mga mangyayari? Kasi aminin ko po sa inyo, naririnig ko pa lang yung mga sinasabi nyo, natatakot na po ako eh. Tanong ni Biboy. Sa ngayon, ang magagawa lang natin ay obserbahan ang mga pagbabago sa iyong katawan at kakayahan. Kaya ito, isuot mo ang medalyong ito. Wika ni Tatang Simon. At nang isuot na ni Biboy ang medalyon, bigla na lang itinapat ni Tatang Simon ang palad sa dibdib ng binata. Nakaramdam ito ng matinding panghihina. Kalaunan ay nawalan ng malay. Ano pong nangyari kay Biboy, Tatang? Bakit po siya inimatay? Tanong ni Luis habang inaalalayan si Biboy. Ang medalyon na yan, isang uri ng kagamitang panselyo. Iginagapos nito ang anumang espiritual na kakayahan ng isang tao. Huwag kang mag-alala. Hindi naman mawawala ang lakas ni Biboy. Pipigilan lang nito ang anumang hindi ka nais-nais na kaganapan. Siguro naman, may ideya ka kung ano ang ibig kong sabihin, Luis. Paliwanag ni Tatang Simon. Iniwan muna nila si Biboy sa kanyang mga magulang
upang kahit papano makasama naman ang mga ito. Hindi ko akalaing totoo pala ang hinala ko, Tatang. Kaya pala iba ang anyo ni B-Boy kumpara sa mga pangkaraniwang bangkilan. Wika ni Luis. Sa kalagitnaan ng pag-uusap nilang dalawa, dumating si Amanda kasama ang ilan sa mga kalahi nitong dalakit nun. Magandang hapon. Mukhang seryoso yung pinag-uusapan nyo ah. Maaari bang malaman kung ano yon? Wika ni Amanda. Oo, Amanda. Mabuti at dumating ka. May natuklasan kami tungkol sa pagkatao ni B-Boy. Ito ang kinakabahala namin ngayon. Tugon ni Tatang Simon. Naupo ang dalaga sa tabi ni Luis. Maya-maya pa nagpakita na din si Katnog. Magandang hapon sa inyo, Tatang Simon. Pati sa iyo, Senyorita Amanda. May mahalaga tayong pag-uusapan. May nakarating sa aking balita na siguradong ikakagulat nyo. Wika ni Katnog. Napasapo na lang ng ulo si Tatang Simon. Ay nako, kapag nga naman siniswerte ka. Sunod-sunod na dumadating na ang problema. Sige Katnog, magsalita ka. Ano ang nakarating sa iyong balita? Tugon ni Tatang Simon. Ngunit bago pa man magsalita ang prinsipeng Limbon, may nilapag ito sa mesa. Nanlaki ang mga mata ni Amanda nang mapagtanto kung ano ang bagay na yon. Yan ang kwintas ng aking ama. Paano yan napunta sa'yo, Katnog? Tanong ni Amanda. Ito nga ang mahalaga kong sasabihin sa inyo. Pero bago ko tuluyang isiwalat, mas makakabuti kung ipapatawag muna natin ang lagat ng ating mga kaalyado. Kailangan din nilang malaman ang tungkol sa bagay na ito upang mapagandahan. Wika ni Katnog. Kagad namang nag-utos si Amanda sa kanyang mga tauhan. Ang mga tauhan ko na ang bahala dyan. Mabilis nilang mararating ang kinaroroonan ng iba. Wika ni Amanda. Ang mga dalakit nun, may kakayahang magbukas ng lagusan papunta sa iba't ibang lugar. Kaya mas mabilis na makakarating sa kanila ang mga ipinatawag na kasama. Luis, mukhang kailangan mong maganda ng malaking hapunan. Ang mga kaibigan kong lambanan ang bahala sa bagay na yan. Sa ngayon, magpahinga muna tayo. Alam kong pagod ang ating mga isipan. Wika ni Katnog. Ilang oras ang lumipas. Nagdatingan na ang mga lambanang kaibigan ni Katnog. Merong dalang iba't ibang pagkain ang mga ito. Kasunod ng maliliit na nilalang, ang mga kaalyadong sina Diosdado, Commander Banong, pati na rin si B-Boy. Magandang gabi sa inyong lahat. Ano ang mahalagang bagay na dapat natin pag-usapan? At kailangan mo pa kaming ipasundo sa mga dalakit nun, Amanda? Tanong ni Diosdado. Kagad namang tumayo si Luis. Inaya ang grupong kumain muna bago magsimula. Matapos ang hapunan, muling nagtipon ang mga ito sa sala. Luis, hindi ako makikita at maririnig ng ilan sa mga kasamahan mo. Kaya kailangan kong sumanib sa'yo upang marinig nila ang sasabihin ko. Pumayag naman ang binata. Laking gulat ng mga ito nang biglang nagbago ng anyo si Luis. Nagsalita ang binata. Ngunit sa pagkakataong iyon, si Katnog ang namamahala sa kanyang pagkatao. Huwag kayong mabahala. Ako si Katnog. Hindi naman siguro lingid sa inyo ang tungkol sa akin. Ako ang nagpatawag sa pagpupulong na ito. Alam kong nagawa nating talunin si Urbano at ang kanyang anak na Sektor.
Ngunit isang balita ang nakarating sa akin. Gusto kong kumpirmahin ito, lalo na sa'yo, Diosdado. Wika ni Katnog. Muli nitong inilabas ang kwintas ng tatay ni Amanda. Yan ang kwintas ng maharlikang dalakit noon na pinatay ni Ama. Paanong nasa'yo yan, Katnog? Tanong ni Diosdado. Nakita ko ito sa isang mangkukulam. Ang sabi niya sa akin, iniwan ito sa kanya ng isang babaeng nagngangalang Soledad. Ayon din sa mangkukulam, isa itong makapangyarihang aswang. Sabihin mo sa akin, Diosdado, maliban kay Hector, meron ba kayong ibang kaanak? Tugon ni Katnog. Napaisip sandali si Diosdado. Pilit nitong inaalala kung may mga naiwang pang anak maliban sa kanila ni Hector ang kanyang ama. Kung hindi ako nagkakamali, isang sanggol na babae ang dinala ni ina sa isang babaylan upang alagaan. Ginawa niya ito upang protektahan ang bata. Wala itong kakayahang mula sa mga bangkilan. Ito din ang dahilan kung bakit kinulong ni Ama si ina. Tugon ni Diosdado. Dagdag pa nito, ang kwintas na hawak ni Katnog, kinuha ni Urbano upang gawing tropeyo. Nakita ko nga ang kwintas na yang suot ni Urbano noong patayin siya ni Luis. Nasama ito sa kanyang pagkalusaw at imposibleng mabuo ito muli. Wika ni Tatang Simon. Dito na nagsalita si Amanda. Ang kwintas na hawak mo, Katnog, isang uri ng talismang nagbibigay ng walang hanggang buhay sa may tangan, na kung sakaling mamatay man ito, kukunin ng talisman ang kaluluwa niya at kusang maghahanap ng panibagong katawan ng talisman upang lipatan ng kaluluwa. Pagpapaliwanag ni Amanda. Dito na nagsimulang gumulo ang isipan ng lahat, lalo na si Tatang Simon. Kung sinasabi mong hinihigop ng kwintas na yan ng kaluluwa nang nagmamay-ari nito sa oras ng kamatayan, nangangahulugan lang na. Opo, Tatang Simon. Nasa loob ng talismang yan ang parehong kaluluwa ni Ama at ni Urbano. Mabaging langit. Kung ganon, maaaring nagtutuos na ang dalawang yon sa mundong kinaroroonan nila. Wika ni Tatang Simon. Hindi po ako sigurado, Tatang. Ang alam ko lang, ikinukulong nito ang kaluluwa ng isang demonyo kung saan matutulog ito. At saka pa lamang magigising sa oras na makahanap ito ng panibagong katawan. Pag-uusap ni Tatang Simon at Amanda. Hindi makapaniwala ang matanda sa mga narinig. Bagaman binuhay din ito gamit ang puso ng isang ina ng dalagang dalakit nun, wala sa inagap ng matanda na may ganitong uri ng gamit ang ama ni Amanda. Matagal na kaming magkaibigan ng iyong ama. Sa katunayan, ako ang nagbinyag sa kanya ng pangalang Isidro. Ngunit ni minsan, hindi niya nabanggit ang tungkol sa talismang iyan. At ang malaking tanong, Katnog, paanong napasa kamay ng babaeng yon ang talisman? Wika ni Tatang Simon. Pamanin, Tatang Simon. Ngunit hindi ko na ito nagawa pang alamin. Dahil ang totoo, ninakaw ko lang ang kwintas na yan sa babae nang makita ko itong suot-suot niya. Hindi na ako nagdalawang isip na kunin. Tugon ni Katnog. Nangamba ang lahat sa narinig kung sakaling makawala si Urbano. Hinihiling ko sa inyong lahat, sana magawa natin ang paraang makalaya ang kaluluwa ng ama ko mula sa talisman. Wika ni Amanda. Gagawin natin yon, Amanda. Ngunit kailangan nating malaman kung paano. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang ritual para dyan. Kung nabubuhay pa sana si Omar
Malaki ang may tutulong ng manggagaway na yon. Wika ni Tatang Simon. Nagkaroon ng bagyang katahimikan nang marinig ang pangalan ni Tatang Umar. Lalo na si Biboy. Dahil ito ang nakasama ng matanda ng matagal. Ngayong tapos ko nang sabihin sa inyo ang balita, muli na ako mamamaalam. Wika ni Katnog. Matapos ay nawalan ng malay si Luis. Nang magising ito, kagad kwento ni Tatang Simon ang nangyari. Nanatili namang tahimik si Amanda. Alam ng matanda ang matinding pagnanais nito na maibalik ang buhay ng kanyang ama. Huwag kang mag-alala, Amanda. Siguradong may paraan para makabalik ang iyong ama. Kailangan lang nating mag-antay ng tamang panahon. Sa ngayon, sa tingin ko oras na para talakayin ng isa pang mahalagang paksa. Muling wika ni Tatang Simon. Nagsiupo ang lahat. Nagsimulang magkwento si Tatang Simon. Nagsipagbulungan naman ang lahat nang marinig ito. Sa ngayon, wala pa tayong dapat alalahanin dahil nagagawa pa nating pigilan ang mangyayari. Ako mismo ang magbibigay ng kasiguraduhan na walang magaganap na masama. Malaki ang tiwala ko kay Biboy at alam kong makakayanan niyang lampasan ang anumang mangyayari sa hinaharap. Wika ni Luis. Sana lang sa oras na dumating ang sinasabi mo, Luis, nasa panig pa din natin si Biboy. Dahil ayoko nang mangyari ang sakunang pumatay ng ilang kalahi ko. Maging sa panig yung mga tao. Wika ni Diosdado. Ganon din ang aking kahilingan, Luis. Bata ka pa, ngunit malaki ang tiwala kong magagampanan mo ng maayos ang tungkuling nakaatang sa'yo. Malaki ang tiwala naming mga manunugis sa kakayahan mo at ang iyong gabay. Wika ni Commander Banong. Kaming mga dalakit nun, sumusumpa ng katapatan sa iyo, Luis. Siguraduhin mong sa oras na kailanganin mo kami. Isang tawag lang, darating kagad ang tulong. Wika ng tatlong kasamahan. Napangiti naman si Luis at nagpasalamat sa mga ito. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ni Tatang Simon na hindi biro ang nakaatang na tungkulin sa balikat ng binata. Matapos ang pagpupulong, nagsipag-alisa na ang mga kaalyado. Naiwan naman sa tahanan sina Biboy, Amanda, Tatang Simon. Muli ring nagpakita si Katnog. Tapos na ang pagpupulong? Ngayon siguro naman, Luis, maaari na tayong magliwaliw. Mahabang panahon na akong hindi nakakapasyal sa bayan. Balita ko, may magdaraos ng kapistahan doon bukas. Siguradong maraming pagkain. Wika ni Katnog. Ang buong akala ni Luis, kalokohan lang ang iniisip ng gabay. Ngunit wala itong kaalam-alam na isang mahalagang misyon ang kailangang gawin. Oo nga naman, Luis. Paminsan, alawin mo din ang sarili mo. Palagi ka na lang nakakulong sa 4 na sulok ng tahanang ito. Kung inaalala mo ang mga magpapagamot, ako na muna ang bahala. Isama mo si Biboy. Pumunta kayo sa pista. Ako nang bahala. Pagsang-ayon ni Tatang Luis, nalabis namang ipinagtaka ng binata. Kadalasan ay sasabihan siya nitong huwag pabayaan ang panggagamot. Ngunit ngayon, ang matanda pa mismo ang nagtulak sa kanyang mag-aliw. Matapos ang usapan, kagad nang nagpaalam si Luis na matutulog. Naiwan sa sala sina Biboy, Katnog at Tatang Simon.
Mukhang nakakatunog ang kaibigan ko, Tatang. Sigurado ka bang wala siyang alam sa gusto mong ipagawa sa kanya? Tanong ni Katnog. Teka, sandali lang. Anong ipapagawa? Nakalimutan ni Katnog na naroon pala si Biboy at nakikita siya nito. Nako, naloko na. Nandyan ka pala, B-boy. Tanong ni Katnog. Oo, kutong lupa. At kung may binabalak kang masama sa kaibigan ko, huwag mo nang ituloy. Ako mismo yung titire sa'yo. Tugon ni Biboy. Kalma lang, B-boy. Wala kaming balak na masama sa kaibigan mo. Total, narinig mo na yung sinabi ko. Wala lang saysay para ilihim ko pa. Tatang Simon, ikaw na nga magsabi. Wika ni Katnog. Sasala kaya mga aswang. Hindi ko alam kung ano ang totoo nilang pakay. Pero mas mabuting nandun kayo. Para kahit papano, mapigilan ang malaking sakuna. May hinang uri ng mga aswang gubat. At paniguradong sisiw lang ito sa inyo. Nang mga sandaling iyon, bagyang nakaramdam si Biboy ng pagkasabik. Mahabang panahon din ang nagdaan simula nang muli itong makipaglaban sa mga aswang. Hindi ko alam, Tatang, pero parang hindi ako makapag-antay. Kumakati yung palad kong makipagbakbakan sa mga aswang sa gubat. Napangiti si Tatang Simon sa sinabi nito. Muling pinaalalahanan ang binata. Alam kong sabi ka sa pakikipaglaban, B-boy. Ito'y normal na reaksyon ng iyong katawan. Ngunit kailangan mo itong pangibabawan. Wika ng matanda. Opo, Tatang. Huwag po kayong mag-alala. Dahil hindi ko po hahayaang pangibabawan ako ng halimaw na nasa katawan ko. Tugon ni Biboy. Kinabukasan maagang lumakad ang dalawang binata. Pagdating sa bayan, nakasalubong nila si Amanda, kasama ang ilan sa mga bantay nitong dalakit nun. Nandito din pala kayo? Anong sadya nyo dito, Luis? Tanong ni Amanda. Ito kasing si Biboy, nagyayang makipiesta sa bayan. Ayoko sana pero pati si Tatang Simon kinulit ako. Kaya ito, nagsasayang ng oras ngayon. Ikaw ba, Amanda? Bakit ka nandito? Tanong ni Luis. May mahalaga akong pakay dito. Mabuti na lang nakasalubong ko kayong dalawa. Sasama na lang ako sa inyo, baka sakaling kailangan nyo ng tulong Wika ni Amanda. Nagtaka si Luis sa sinabi nito. Napatingin kay Biboy na nooy ginagala ang tingin sa paligid. Napakadaming tao ngayon Parang naninibago ako. Ikaw ba, Luis? Madalas kasi nandun ka lang sa bahay mo Pasimpleng wika ni Biboy. Hindi naman na sumagot si Luis. Ngunit sa kaloob-looban nito, nakakaramdam siya ng hindi magandang mangyayari. Naglakad ang grupo sa paligid. Habang pinagmamasdan ang mga taong nagsasaya, ang ilan ay nakikisabay sa propesyon ng simbahan. Marami naman ang piniling manood na lang sa tabi ng daan. At sa kalagitnaan ng maraming tao, nakaramdam si Luis ng isang hindi pangkaraniwang enerhiya. Mabilis itong lumingon sa likuran. Nakita ang isang binatang halos kasing edad niya. Nakasuot ito ng damit na may mahabang manggas at sombrerong gawa sa dahon ng buri. Naglalakad ito na parang may kung anong hinahanap sa paligid. Pinagmasdang mabuti ng binata ang lalaking iyon. Napansin niya ang medalyong suot nito.
Kagad kinalabit ng binata si Biboy. Ngunit masyado itong abala sa pinapanood dahil saktong dumaan ang pangkat ng mga sekretong magtatanghal sa plaza. Mabuti na lang, nagpakita si Katnog sa kanyang balikat. Ang medalyong suot ng binatang yan. Ang tawag dyan, Infinito de Deus. Isang makapangyarihang gamit. Wika ni Katnog. Isa lang ang ibig sabihin nito, Katnog. May alam sa lihim na karunungan ng taong yan. Tugon ni Luis. Kagad niya itong sinundan. Walang kalam-alam sina Amanda at Biboy. Nawala pala si Luis sa kanilang likuran. Patuloy na sinundan ni Luis ang binata. Dumako ito sa bandang likuran ng simbahan. Hindi gaanong matao sa lugar, kaya kagad din itong umalis doon. Muling naglakad ang binata at sa pagkakataong iyon, tila naramdaman niyang nakasunod si Luis. Mabuti na lang, maagap si Katnog. Agad itong nagbuga ng sabulag sa kaibigan upang hindi sila makita. Ngunit hindi nakalusot ang dalawa dahil sadyang matalas ang pakiramdam ng binata. Alam kong nandyan ka. Magpakita ka na. Huwag mong antayin na ako pang magkalas niyang sa bulag ng gabay mo. Wika ng lalaki. Kagad kinalas ni Luis ang sabulag at lumapit sa binata. Pasensya ka na kung sinundan ka namin. Naramdaman ko kasi ang presensya mo eh. Naninibago ko. Napakamot ng ulo ang lalaki at nagsalita. Bakit? Anong akala mo sa akin, aswang? Ang totoo, naramdaman din kita. Pero hindi ko na pinansin eh. Dahil hindi naman ikaw ang hinahanap ko. Teka, ano nga palang ginagawa niyo dito? Tanong ng binata. Wala naman. Nagsasayang lang ng oras. Sinamahan ko yung dalawa kong kaibigan eh. O sige na, babalik na ako. Baka nag-aalala sa akin yung mga yun eh. Tugon ni Luis. Akmang aalis na ito nang bigla siyang pigilan ng kausap. Teka, sandali lang. Huwag kang gagalaw. Napapaligiran nila tayo. Wika nito. Saka pa lamang naramdaman ng binata ang napakaraming nilalang sa paligid. Nawala din ang ilang taong nakapalibot sa kanila. Oo, mukha ngang napapaligiran nila tayo. Tugon ni Luis. Tumayo ang lalaki sa tabi ni Luis at naghandang makipaglaban. Kunin mo yung nasa kanan. Akin yung sa kaliwa. Wika nito. Sumang-ayon naman ang binata. Laking gulat nito nang biglang maglabasan ang mga kalalakihang walang pang-itaas na kasuotan. Mga aswang sila. Pero paanong nakakalantad sila sa ilalim ng sikat ng araw? Tanong ni Luis. Aswang gubat ang mga yan. May kakayahan silang maglakad sa ilalim ng sikat ng araw. Pero hindi nila kayang magpalit ng anyo. Pero huwag kang magpapakasigurado. May taglay din silang mga bertud na kayang tapatan ng kakayahan natin. Wika ni Abel. Sunod-sunod na sumugod ang mga kalaban. Laking gulat ni Luis dahil kakaiba ang pamamaraan ng pakikipaglaban ng binatang nakilala. Hindi ito umaalis sa kinakatayuan, ngunit nagagawa nitong pahirapan ang mga kalaban. Samantalang si Luis naman, buong lakas sa pinagsusuntok ang mga ito, dahilan para mapansin din ng lalaki ang kanyang kakayahan. Nagsipagbagsakan ng mga kalaban. Nang mapagtantong wala silang laban sa dalawa, umatras ang mga ito. Mga lintik na aswang to ah. Walang pinipiling lugar. Wika ni Luis.
Ganyan talaga sila. Matagal ng problema ng grupo ko yung mga yan eh. Mas lalong lumakas yung loob nila nang malamang napatay sa labanan si Urbano. Nga pala, Abel ang pangalan ko. Tugon ng binata. Nagulat ito. Nagulat si Luis. Lingid sa kaalaman niyang nakarating na sa bayan ang nangyaring laban sa pagitan niya at ni Urbano. Ikinagagala kitang makilala. Ako naman si Luis. Hindi na naituloy ni Luis ang sasabihin dahil bigla siyang hinawakan sa balikat ni Abel. Walang iya ka! Bitawan mo ko! Ang lakas ng loob mong lapastanganin ng isang prinsipe ng mga 20! Wika ni Katnog. Bigla itong dinakma ni Abel. Sa pag-aakalang espiya ng mga kalaban, inawat naman ni Luis ang binata. Teka, sandali lang kaibigan. Siya ang aking gabay na duwende. Ang pangalan niya ay Katnog. Wika ni Luis. Nako, pasensya na hindi ko sinasadya kamahalan. Ang buong akala ko, espiya kayo ng mga kalaban. Ngayon lang po kasi ako nakakita ng duwendeng kagaya nyo eh. Tugon ni Abel. Sabay lapag kay Katnog sa palad ni Luis. Mga limbaon ang tawag sa kanila, Abel. Hindi pangkaraniwang lahi ng mga duwende. Pasensya ka na, Katnog ha? Nasaktan ka ba? Wika ni Luis. Hindi naman. Nagulat lang ako eh. Pero sa susunod na gawin muli sa akin yun, Abel, isisilid kita sa sarili mong bulsa. Napakamot ng ulo si Abel. Muling humingi ng kapatawaran. Pasensya na po uli, kamahalan. O paano Luis, mauuna na ako ha. Salamat pala sa tulong. Sana magkita pa tayo sa susunod. Tumangulang ang binata. Kaagad na ding bumalik sa mga kaibigan. Aliw na aliw si Amanda sa panonood ng mga serkero habang kumakain ng cotton candy sa sulok. Samantalang si Biboy naman, parang paslit na namamangha sa mga nakikitang hayop na nagtatanghal. Napagtanto ni Luis ang sinabi ni Tatang Simon. Napangiti na lang ito at sumali sa ginagawa ng mga kaibigan. Ang saya pala dito no, sa piyesta ng mga tao. Sana may ganto sa amin. Wika ng dalaga. O bakit? Wala bang salo-salo sa lugar niyo, Amanda? Tanong ni Biboy. Malungkot na umiling ang dalaga. Digmaan at karasa ng umiiral sa aming karian. Simula nang humalili sa pumumunong chewing kong si Ragnar. Pero wag na natin pag-usapan ang mga bagay na yun. Tara, dun tayo sa maraming tao. Wika ni Amanda. Ngayon alam ko na kung bakit mas gustong manatili ni Amanda sa bahay niyo, Luis. Maliban sa magkasintahan kayo, dito niya lang natitikman ng totoong kapayapaan. Tumangulang si Luis sa sinabi ng kaibigan. Oo, Biboy. Mas gusto kong nakikitang ganyan si Amanda. Kaya kapag natapos natin ang lahat ng to at lalo tayong lumakas, siguro dapat lang na siya naman ang tulungan natin, di ba? Biglang tumawa ng malakas si Biboy dahil ang akala nito ay nagbibiro ang kaibigan. Paano mo naman gagawin yon, Luis? Makakapasok ka ba sa dimensyon na madalakit nun? Sila lang ang may kakayahang maglabas-masok sa karian nila. Tayong mga tao, sa oras na pumasok tayo dun, hindi na tayo makakabalik. Wika ni Biboy. Hindi ako naniniwala, Biboy. Tignan mo na lang si Tatang Simon. Kung natatandaan mo ang sinabi ng matanda, matalik na magkaibigan ng kanyang ama at ang matandang ermitanyong yun. Kaya alam kong may paraang makapasok tayo sa karian ng mga dalakit nun. Nanlaki ang mga mata ni Biboy nang mapagtanto na seryoso si Luis sa sinasabi.
Pero Luis, hindi basta-basta yung mga dalakit nun ha. Lalo pa ang mga maharlika nilang kasapi. Naku, sinasabi ko sa'yo, delikado yun. Wika ni B-Boy. Nagawa nating talunin ang pinakamalakas na bangkilan. Ngayon ka pa ba magdududa sa kakayahan natin, B-Boy? Pero kagaya ng sinabi ko, darating ang pagkakataon na magkakaroon ng malayang mundo mga dalakit nun. Isinusumpa ko yan, B-Boy. Halika na. Tawagin mo na nga si Amanda nang makahanap tayo ng makakainan. Nagtungo sina Luis sa tahanan ng tsuhin ni B-Boy. Tuwang-tuwa ito nang makita ang binata. Laganap na sa kanilang pamilya ang nangyari. Ngunit sa halip na ikaya ng kanyang pamilya, buong pagmamalaki silang tinanggap. Nakakatawa naman yung mga kaanak mo, B-Boy. Ang bait nila. Wika ni Amanda. Ngunit nagtataka ang binata dahil sa ipinakita ng tsuhin. Alam niyang galit ito sa kanyang ama dahil sa pagpapakasal dito ng kanyang ina. Ang totoo, Amanda, naninibago ko eh. Kasi hindi naman ganito kabait yung tsuhin ko sa akin. Galit yun sa tatay ko eh, dahil pinikot daw niya si nanay. May masamang kutob ako sa nangyayari ah. Tugon ni B-Boy. Habang kumakain ng tatlo, hindi naman mapakali si Katnog. Napansin naman ito ni Luis, kaya kaagad nitong pinuna ang gabay. Oy Katnog, para kang pusang hindi madumi dyan ah. Ano bang problema? Bakit balisa ka? Tanong ni Luis. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa lugar na to. Lalo na sa pagkain, Pipoy. Pasensya ka na. Alam kong mga kaanak mo mga taong to. Pero, iba talaga yung nararamdaman ko eh. Mukhang may mangyayaring masama. Wika ni Katnog. Alam ko, Katnog. Mabuti't naramdaman mo din. Alisto lang kayo. Wika ni B-Boy. Tuloy lang sa pagkain ng tatlo. Nang may dumating na mga tao, hindi pamilyar kay B-Boy ang mga ito. Maging si Luis, noon palang nakita ang mga itsura nila. Naupo sa kalapit na lamesa ang pangkat. 2 babae at 5 lalaki. Tumitig ang isa sa mga ito kay Luis. Lumapit sa isa pang lalaki sabay bulong. Hindi narinig ng binata ang pinag-uusapan ng mga ito. Ngunit makahalata na may binabalak ang pangkat batay sa paraan ng pagtitig nito sa binata. Alerto kayo mga kasama. Nangangamoy away dito sa bakuran ng tsuhin mo. Pasimpleng inilapag ni B-Boy ang hawak na kutsara. Kunyari ay kukuha ng tubig. Saktong malapit sa dumating na pangkatang tapayan, kaya mapapadaan siya sa mga ito. Nanlaki mga mata ng binata dahil nang makalapit siya sa mesa ng grupong iyon. Nakaamoy siya ng malansa. Pamilyar na amoy na nagmumula sa mga aswang. Binaliwala ito ng binata. Muling bumalik sa lamesa. Ilang sandali pa ay lumapit sa bagong dating na pangkat ang tsuhin ni B-Boy. Nakipag-usap ito sa kanila habang ang ilan sa mga kasamahan ay nakatitig kina Luis. Mukhang kasabwat pa yata ng mga tong tsuhin mo, B-Boy ah. Wika ni Luis. Oo, Luis. At hindi sila pangkaraniwang tao. Aswang ang mga yan eh. Mukhang tama ang hinala mo. Magkakaroon ng away sa bakuran ng walang hiya kong tsuhin. Tugon ni B-Boy. Patuloy nilang pinakikiramdaman ang kilos ng mga bagong dating hanggang sa sumapit ang hapon. Mukhang kilos lang din natin ang pinakikiramdaman ng mga ito. B-Boy,
Ano sa tingin mo? Tanong ni Luis. Ayoko magsimula ng gulo, Luis. Hinala ko pinapain lang tayo ng chewin ko. Ang mabuti pa, umalis na tayo dito. Tugon ni Biboy. Nang tatayo na sila sa mesa, biglang nagtayuan din ng grupo. Isa-isang naglabasan sa bakuran. Alam ko na ang balak ng mga yan, B-boy. Ang mabuti pa mauuna ko. Magpaiwan kayo ni Amanda. Pero huwag kayong lalayo sa akin Paniguradong may patibong na hinanda ang mga aswang na yan. Naunang maglakad si Luis. Samantalang si Biboy at Amanda, panandali ang nagpaiwan sa bakura ng chewin. At nang masiguradong nakalayo na si Luis, marahan silang sumunod. Nararamdaman ko pa ang aura ni Luis. Mas mabuting manatili tayo sa ganitong distansya para hindi makalata ang mga kalaban. Ilang sandali pa. Nakarating na sila sa bayan. Walang gaanong tao dahil may palabas sa plaza. Doon nagtipon ang taong bayan para manood. Natatanaw ni Biboy mula sa malayo si Luis. Pasimple itong naglakad na kunwari ay walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Hindi nga nagkamali ang binata dahil ilang sandali lang sinugod ito ng 5 kalalakihan. Akmang susugod na sana si Biboy, ngunit pinigilan siya ni Amanda. Sandali lang, Biboy. Kaya ni Luis yung mga yan Ang mabuti pa, magbantay tayo sa paligid sa mga darating pang kalaban. Isa-isang nagbagsakan ang 5 kalalakihang sumugod kay Luis. Ngunit kasunod nito ang paglabas ng napakaraming anino mula sa paligid. Napapaligiran na sila ng mga sandaling iyon. Dito na nakisali si Biboy at Amanda. Pinagkukumpulan ng mga aswang gubat si Luis ng mga sandaling iyon. Tumalon pa'y taas si Biboy at biglang bumulusok pa'y baba. Isang malakas na suntok sa lupa ang binitawan nito, dahilan para magtalsikan ang mga aswang. Paghupa ng alikabok, tumambad sa kanila ang kakaibang anyo ni Biboy. Mahaba ang buhok, nagbabaga ang mga mata, at parang gumagapang na apoy ang mga ugat sa katawan. Nanlaki mga mata ni Luis dahil noon pa lamang nito nakita ang ganong anyo ng binata. B-boy, ikaw ba yan? Bakit parang iba yung anyo mo? Tanong ni Luis. Hindi ko alam, Luis. Pero hindi na mahalaga ang bagay na yan. Mamaya na natin pag-usapan. Mas mahalagang makalabas tayo sa gusot na to. Tugon ni Biboy. Kagad nakisingit sa usapan si Katnog. Tama si Biboy. Ano pang inaantay mo? Hindi mo sila kayang talunin sa anyong tao lang. Wika nito. Dali-daling hinawakan ni Luis ang mutya ng kalamansi. Binulungan ito ng dasal at kagaya ng una. Ipinaglapat ang 2 palad upang makipagsanib puwersa kay Katnog. Matagal-tagal din akong hindi nakalabas Ano, Luis? Handa ka na bang makipagbakbakan? Tanong ni Katnog. Nakikipag-usap ito sa isipan ng binata. Oo, Katnog. Matagal ko ding hindi naramdaman ang ganitong enerhiya. Tugon ng binata. Matapos ay sabay silang sumugod ni Biboy. Bawat madaanan ng dalawa ay hindi nakakaligtas. Ngunit kahit anong lakas ang ipakita ng mga ito, tila langgam lang na nagdadatingan ang mga kalaban. Mukhang pinamumugara na ng mga aswang gubat ang bayang ito, Luis. Parami sila ng parami.
Sa ganitong antas, mapapagod lang tayo at wala tayong pag-asang manalo. Wika ni Katnog. Masakit mang isipin, kaibigan. Pero mukhang tama ka. Kailangan nating umatras. B-boy, gumawa ka ng butas para makatakas si Amanda. Tugon ni Luis. Kagad namang sumugod si B-boy upang makagawa ng daan sa gitna ng aswang gubat. Bago umalis ang dalaga, binilinan ito ni Luis. Amanda, kailangan mong mauna sa bahay. Sabihin mo kay Tatang Simon ang mga nangyari dito. Bagaman nagdadalawang isip, alam ng dalagang kailangan niya itong gawin. Dali-daling lumusot si Amanda sa ginawang daan ni B-boy. May ilang aswang na sumunod, ngunit agad din itong naharangan ng binata. Mukhang hindi nakakayanin ng simpleng pagpapalit ng anyo ang mga ito. Ano sa tingin mo, Luis? Wika ni B-boy. Alam ko, B-boy. Ngunit sa oras na ilabas natin ang buong lakas dito, paniguradong marami ang madadamay. Wala tayong magagawa kung hindi makipaglaban sa kasalukuyang antas. Tugon ni Luis. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ang tulong. Laking gulat ng dalawa. Unti-unting nagtutumbahan ng mga aswang. Tumambad sa kanila ang figura ng 3 tao. Teka, sino yung mga yan? Tanong ni B-boy nang makalapit ng husto. Kagad namang namukha ni Luis ang isa sa 3 kalalakihan. Abel, mabuti na lang at dumating kayo. Salamat, kaibigan. Wika ni Luis. Sinasabi ko na nga ba sasalakay ang mga aswang ngayong gabi. Salamat din dahil hindi nila natuloy ang balak na panggugulo sa plaza. Ngayon ang kailangan nating gawin, ubusin ang lahat ng yan. Tugon ni Abel. Napakadami nila at parang langgam na nagdadatingan mula sa lahat ng direksyon. Paano natin sila matatalo? Tanong ni Luis. Nililin lang kayo ng mga mata nyo Ang mga nakikita nyong paparating, mga ilusyon na gawa ng mga aswang gubat. Alam kong may kakayahan kang magbato ng tigalpo. Batuin mo ng dasal ang ituturo kong direksyon. Siguradong tatalab yan. Eto na nga mga kabayan, yung sobrang daming nagtatanong kasi ang bilis nilang naubusan. Yung lana kontra aswang. Ito yung kumukulo kapag merong nilalang o elemento sa paligid. Ano ang mga sangkap na meron ang lana? Saling dugok, tawas tapol, bato balisong, banaog, diamante negra, ramo-ramo, luya ng tapol, matan. Anong bisa? Kontra aswang, panghilot sa pilay, panghilot sa masakit na bahagi ng katawan, kontra usog, kontra bati elemento, pwedeng isabit sa bahay pang proteksyon, mabisa ito sa mga nagdadalang tao, pampaswerte at gabay sa paglalakbay. Para sa mga interesado, nariyan ang link sa comment section. Ang Ninuno.